Aray ko po, mga sangkay, hindi nyo magugustuhan ang balita ngayon. Pero kailangan po ninyo itong malaman. Okay. Hello guys, this is me. We are back. Bad news po ito, mga sangkay. Pero kailangan po natin ibalita kasi nga po para malaman nyo rin. At least advance po kayo sa information bago pa pong mangyari. Meron pong masamang balita ngayon sa Pilipinas at hindi lamang po ito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano nga bang nangyayari? Pag-usapan po natin. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, i-subscribe nyo na po ngayon din. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo na rin po ang ating Facebook page. Okay. So, eto nga po ang balita. Masakit to. Masakit to, guys. Panibagong oil price hike nakaamba sa susunod na linggo next week, mga sangkay. Lolobo na naman po yung presyo ng oil. Ano nga bang nangyayari? My goodness. Nakaamba muli ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo dahil sa mataas na demand at patuloy na gulo sa Middle East. Okay, ayan na. Kung nanonood kayo lagi dito at maging sa Sangkay World Talks na pag-uusapan po natin ito, merong bad news. Ang bad news, tataas po ang presyo ng oil na naman. Bakit? Yung digmaan ay tuloy-tuloy na. Mukhang all out na nga po, mga sangkay. Parang wala na pong magpapatalo ata eh. Magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang posibleng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo? Nako, Cheryl, ayon sa ating bolang kristal, baka nga magkaroon ng, mataas ang chances na magkaroon tayo ng oil price hike sa susunod na linggo, ano? Sabi ng Department of Energy ay tataas ng posibleng tumaas ng 6 hanggang 7 pesos ang kada litro ng diesel. Okay. Ang gasolina naman ay 5 to 6 pesos per liter at ang kerosene ay 3 hanggang 4 pesos per liter. So, ayan na. So, may papayo po natin sa mga kababayan po natin. Magpa-full tank na po ang lahat. Bago pa po ang next week. Para at least, safety na. Kahit papaano. Ako, ginawa ko yan, mga sangkay, nung nagkaroon po ng pagputok ng digmaan, mga sangkay, sa Middle East. No choice ako eh. Kasi, pambihira yung presyo nun. Talagang, biglang sirit eh. So, no choice tayo. Pa-full tank na lang tayo bago pa mangyari yun. Pero actually, nakapagpa-full tank ako nung umabot na po ng 60 mahigit. Nung nakita ko ng delikado ng sitwasyon, pa-full tank na ako. Tapos, every time na nababawasan, tumaas po yun, umabot ng 150 per liter. Ang sakit po sa bulsa. So, ang ginagawa ko nun, di na po ako naglabas ng bahay. Tapos, talagang tipid. Tapos, every time na gagastos ng oil, na kasi diesel eh, konting bawas lang, pa-oil agad. Palagay agad para hindi masakit sa bulsa. Kasi pag nabawasan po yan ng kalahati, ay Diyos mio, marimar, ang sakit po nun. Dito sa gasoline station na kinatatayuan ko, sa ngayon ay 85 pesos ang kada litro ng diesel. Pero kung matuloy nga itong 6 hanggang 7 pesos sa susunod na linggo, ay baka umabot na ito ng 92 pesos per liter. Ay, komen. Pero Cheryl, ang sabi ng DOE, ay ito ay nakabase doon sa first 4 trading days. So Monday to Thursday, may hinihintay pa tayong trading day ngayong araw na ito at posibleng mas mataas pa raw dito yung magiging actual increase sa susunod na linggo. Oh my goodness. Dahil nakita nilang pattern ay araw-araw pataas ng pataas Oh my God. yung presyo ng crudo sa international market. Oh Lord, have mercy. Gaano pa ba katagal maaaring maranasan ng mga motorista itong ang sunod-sunod na oil price hike? Hanggat nangyayari yung gulo doon. Yun yung sagot dyan. Hanggat nangyayari yung gulo, tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan matatapos ng ganun-ganun lang. Kaya nga ang sakit, mga sangkay, di ba? Ang sakit makikita na pambihira. Buti sana kung ang Pilipinas, mayaman na bansa. Yung problema pa naman sa atin, mga sangkay, ginugulangan po tayo ng mga negosyante. Sinasamantala po yung pag mayroong pagpumutok yung digmaan, bigla po silang magtataas ng sandamakmak, yung talagang
sagad-sagad yung pagtataas nila ng presyo ng oil. Hindi po tulad sa ibang mga bansa na hindi po ganun kabilis yung pagtataas ng presyo ng oil. Dito sa atin talagang garapalan eh. Kaya ang sakit po talaga niya sa bulsa. Ay, Cheryl, sa ngayon parang wala pang kasiguraduhan kung hanggang saan ang itataas ng presyo ng langis o hanggang kailan natin ito mararanasan, ano? Kasi itong lahat ng ito ay nakabase sa kung ano nangyayari ngayon sa Middle East. Di ba? Yun. Kapag humupa din po yung bababa din po yung presyo ng oil. Naalala niyo mga sangkay na nagkaroon po ng peace talks. 'Di ba? Yung Iran at Amerika, medyo kumalma. Tapos bumaba yung presyo ng oil. Ngayon na nag-start na ulit yung all out. Na naman mga sangkay, yan ang bad news. So ayon sa ating mga sources, sa ngayon parang meron pa ring blockade dyan sa Strait of Hormuz. Kita nyo? So yung mga barkong may lamang langis galing sa Middle East, particular na yung diesel, ay hindi makapunta dito sa Asian markets katulad dito sa atin. So medyo restricted yung supply, kaya ang tendency ng global market ay itaas yung kanilang presyo. So hanggang kailan ito ay depende kung kailan magkakaayos itong Yan US ang sinasabi ko sa inyo mga sangkay. at ang Iran. Cheryl. may mga hakbang ba ang pamahalaan para Yun, ang ganda ng tanong. nga mabawasan yung epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Pero sa ngayon, ang sinasabi ng Department of Transportation, parang it's still on the table. Yung under consideration pa rin, yung piso o 2 pisong dagdag singil sa pasahe sa jeepney, yung minimum fare natin itataas. Pero parang medyo malamig ang DOTR at ang LTFRB dito. So sa ngayon, ang isa pa sa mga options na tinitingnan nila ay yung fuel discounts natin na 10 pesos per liter ay baka raw itaas ng 15 pesos per liter na. At saka Nako. yung 150 liters a week na limit ng bawat chopper na nagpapakarga ng kanilang diesel, baka raw madagdagan yan. So kung Ay, naku po, ang lala nito. Baka umabot pa po ito ng mga sangkay ng 100 plus na naman. magkano yan, pinag-aaralan pa rin sa ngayon. At saka sa ngayon, Cheryl, as we all know, Cheryl, ang mga nakaka-avail itong discounts ito ay puro mga jeepney at mga UV Expresso. Pinag-aaralan din ng DOTR kung pwedeng kasali na rin yung ibang modes of public transportation natin, katulad ng mga bus or ng mga minibus at yung mga motorcycle taxi or TNVS. Pinag-aaralan pa lahat ng yan. At saka sa ngayon din, Cheryl, para din makatulong dun sa mga nag-modernize na ng kanilang fleet, magkakaroon ng moratorium o pagtigil muna doon sa pagbabayad ng interest payments para doon sa mga niloan nila ng mga sasakyan. So at least makakagaan daw ito doon sa finances ng ating mga chopper ngayon na naghihirap na nga dahil dito sa pagtataas ng presyo ng langis. Okay, so ang swerte dito mga sangkay ng mga gumagamit na po ng mga electric cars o mga hybrid, swerte nila. Hindi sila mahihirapan dyan. Pero tayong mga gumagamit pa rin ng oil, sakit sa bulsa niyan. Kaya minsan naisip kong, bumili na lang kayo tayo ng electric car. Ang mahal na nga mga sangkay, ang mahal na nga ng presyo ng kuryente. Mahal pa yung presyo ng oil. Paano na tayo na ito? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Maganda yung topic natin dito. Related po ito sa end times. Okay? I-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.